Bawat tao ay may paniniwala at prinsipyo na madalas nakaangkla sa ating karanasan, filosofiya o relihiyon. Ngunit paano kung ang paniniwalang ito ang mismong magsilbing dahilan upang mapahamak ang ibang tao? Ito ang mabigat na katanungang iniwan ng isang madilim na gabi na gumulantang sa isang tahimik na komunidad kung saan ang wagas na pangako ng pag-ibig at bagong simula ay marahas na natapos sa loob ng isang silid ng kawalan. November 24, 2022. Isang malamig at tila mapayapang gabi sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Sa loob ng isang bagong gawang bahay na inihanda ng pamilya para sa isang bagong kasal, biglang nagkaroon ng kaguluhan matapos mapansin ng mga kaanak ang kakaibang katahimikan at kawalan ng tugon mula sa loob. Ang ingay ng pagdiriwang mula sa nagdaang araw ay biglang napalitan ng lumalalim na kaba habang ang mga kumakatok sa pinto ay walang naririnig na kahit anong sagot. Nang pilit na masilip ang silid mula sa siwang ng bintana, doon nila natagpuan si Beatriz Magsaysay, 24 years old, ang babaeng kakakasal lamang, na nasa kalagayang kritikal at may mga palatandaang may naganap na karahasan. Sa tabi ng kama, naroon ang kanyang asawa na si Gabriel Evangelista, 27 years old, tulala, hindi makapagsalita at tila wala sa sarili habang nakaupo malapit kay Beatriz. Isang araw pa lamang ang nakalipas mula nang ikasal ang dalawa. Ayon sa mga kamag-anak, maayos na naisagawa ang seremonya at wala umanong malinaw na senyales ng alitan. Kaya't ang eksenang bumungad sa loob ng bahay ay mabigat at tila isang malaking palaisipan. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok mula sa labas. Walang sirang pinto o bintana. Ibig sabihin, ang nangyari ay naganap sa loob, sa pagitan ng dalawang taong magkasama sa iisang silid. Rumisponde ang mga barangay tanod at pulis upang kontrolin ang lugar. Sinimulan ng mga otoridad ang pagkuha ng mga ebidensya. Sinuri ang kwarto, ang mga gamit at ang mga telepono ng mag-asawa upang mapagtagpi-tagpi ang huling mga oras bago ang insidente. Ang buong komunidad ay nabaon sa malalim na pagtatanong kung paanong ang mag-asawang larawan ng masayang pagsasama ay humantong sa isang marahas na trahedya. Bago pa man makilala si Beatriz, malinaw na ang direksyon ng buhay ni Gabriel. Lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa pagkakaroon ng mahigpit sa disiplina at paninindigan. Dala ng kanilang pananampalataya. Mula pagkabata, nasanay siya sa kapaligiran puno ng mga alituntunin tungkol sa kilos, pananamit, pakikisalamuha at pati sa usaping relasyon at pag-aasawa. Mas pinili ni Gabriel ang tahimik na pamumuhay. Umiwas siya sa bisyo, bihirang sumama sa mga lakad ng barkada, at mas madalas na inuubos ang oras sa pag-aaral at sa mga gawaing pangkomunidad na may kinalaman sa simbahan. Sa mata ng mga nakakakilala sa kanya, isa siyang huwarang binata, maayos makitungo, magalang at may malinaw na prinsipyo. Sa mga taong iyon, nabuo sa kanya ang matibay na paniniwala tungkol sa pag-aasawa. Para kay Gabriel, ang magiging asawa niya ay dapat tapat, may malinis na intensyon at kaayon ng kanyang mga paninindigan. Itinuring niya itong hindi lamang personal na kagustuhan, kundi isang uri ng panata sa sarili. Pinaniniwalaan niyang darating ang tamang tao sa tamang panahon at kusa itong haharap sa kanya. Taong 2020 nang makilala niya si Beatriz sa isang volunteer service na isinagawa ng simbahan. Tahimik si Beatriz, simple kumilos at may mahinahong paraan ng pakikipag-usap. Unti-unting naging malapit ang dalawa.
Sa loob ng kanilang relasyon, bihira silang makitang nag-aaway. Ayon sa mga taong malapit sa kanila, malinaw rin na maingat sila sa mga hangganan at paggalang sa isa't isa. Tumagal ang kanilang relasyon ng halos 2 taon bilang isang maayos at huwarang magkasintahan. Ngunit sa likod ng maayos na imahe ni Gabriel, naroon ang isang paninindigang hindi kailanman nasubok. Mahalaga kay Gabriel na ang babaeng magiging karelasyon niya ay katulad niyang hindi pa nakakaranas makipagniig sa iba. Isang pagpapahalaga sa pagiging sagrado ng kasal. Nabanggit niya ito kay Beatriz at sumang-ayon ang babae sa prinsipyong ito, kung kaya't naging malinaw kay Gabriel na pareho sila ng kalagayan at paninindigan. Nagsimula ang paghahanda para sa kasal na pinondohan ng pamilya ng lalaki, na mas may kaya kaysa sa simpleng pamilya ni Beatriz. Habang papalapit ang araw, may bahagi ng kanyang nakaraan na hindi naibahagi ng babae. Isang karanasang matagal na niyang sinikap kalimutan. Bago pa niya nakilala si Gabriel, nagkaroon na si Beatriz ng relasyon na nag-iwan ng malalim na epekto. Nanatili sa kanya ang takot na kapag nalaman ito ng lalaki, maaari siyang iwan at husgahan. Sa tuwing sisikapin niyang buksan ang usapin, nauunahan siya ng pangamba. Kaya mas pinili niyang manahimik at itago ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Matapos ang kasal, nagtungo ang dalawa sa bahay sa San Fernando. Sa unang gabi ng kanilang pagiging mag-asawa, nag-iisa ang dalawa sa loob ng silid. Sa gitna ng gabing iyon, may napansin si Gabriel na agad nagpabago sa takbo ng mga pangyayari. Isang bagay na sa kanyang pananaw ay sumalungat sa matagal niyang inaasahan tungkol sa nakaraan ng asawa. Para sa kanya, ito ay tuwirang pagsalungat sa pinanghawakan niyang panata at paniniwala. Mabilis na napalitan ng tensyon ang katahimikan. Ang inaasahan simula ng kanilang bagong yugto ay nauwi sa komprontasyon. Batay sa mga investigasyon, sinubukan ni Beatriz na ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit nanaigang galit at pakiramdam ng panlilinlang kay Gabriel. Ang kanyang paniniwala at pagkatao ay para bang gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng matinding emosyon, nawalan ng kontrol ang lalaki. Nauwi ang lahat sa pananakit. Sa mga sumunod na sandali, si Beatriz ay napahamak at humina ang kanyang kalagayan hanggang sa tuluyang nawalan ng malay. Nang humupa ang galit at pumasok ang realidad, natagpuan si Gabriel sa tabi ng asawa na tulala at nanginginig. Isinugod sa pinakamalapit na ospital ang babae, subalit pagdating sa emergency room, ay deklarado na itong wala ng buhay. Ang lalaki naman ay agad na isinailalim sa kustodiya ng pulisya. Mabilis na gumulong ang investigasyon dahil mismo si Gabriel ang nagsiwalat ng katotohanan sa mga otoridad. Isinailalim siya sa psychiatric evaluation upang matukoy ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Lumabas sa ulat na walang anumang palatandaan na may sakit siya sa pag-iisip na maaaring magpawalang sala sa kanyang ginawa. Nauunawaan niya ang kanyang mga kilos at ang mga naging bunga nito. Kaya formal na isinampa ng piskalya ang kasong parricide laban sa kanya. Pumasok ang kaso sa serye ng mga pagdinig sa Regional Trial Court ng San Fernando. Sa bawat schedule ng trial hearing, ang bulwagan ay napupuno ng mga kamag-anak na magkabilang panig na nababalot ng magkaibang emosyon, ang panig ng biktima na humihingi ng katarungan at ang panig na nasasakdal na nagluluksa sa pagkasira ng kanilang anak. Sa unang bahagi ng pagdinig, inilatag ng panig ng prosekusyon ang mga ebidensyang medikal at forensic report. Ipinakita ng taga-usig na ang sanhi ng kamatayan ni Beatriz ay ang matinding trauma sa ulo at sakal sa leeg, na nagpapatunay ng pisikal na puwersa. Isinumite rin ang salaysay ng mga unang responding pulis
at ang mga kaanak na nakakita sa duguan at walang malay na biktima habang ang asawa ay naroon sa tabi nito. Sa panig ng depensa, sinubukan ng abogado na ihingi ng kaukulang konsiderasyon ang kalagayan ni Gabriel sa pamamagitan ng paggigiit ng temporary insanity o biglaang pagkabaliw dulot sa matinding emosyonal na shock. Ayon sa depensa, ang matinding pagkabigla ng nasasakdal na malaman ng pagkasira ng kanyang sagradong prinsipyo ang nagtulak sa kanya sa isang kalagayan na hindi niya namamalayan ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, mabilis itong pinalagan ng prosekusyon. Binigyan diin ng taga-usig na ang prinsipyo o relihiyosong paniniwala ay hindi kailanman maaaring maging lisensya o legal na katwiran upang kumitil ng buhay ng tao. Ang pag-amin mismo ng nasasakdal sa mga pulis ukol sa sunod-sunod na detalye ng kanilang pagtatalo ay nagpapatunay na siya ay may buong kamalayan sa bawat yugto ng krimen. Matapos ang sunod-sunod na pagdinig, pinagtibay ng korte ang bigat ng ebidensya. Sa huling pagbasa ng hatol noong taong 2024, hinatulan ng hukom si Gabriel ng parusang reclusion perpetua o pagkabilanggo ng 20 hanggang 40 taon. Idineklara ng korte na walang sapat na dahilan upang ibaba ang pananagutan na nasasakdal dahil ang batas ay nilikha upang protektahan ang buhay ng bawat mamamayan, anuman ang kanilang nakaraan. Ang dating tahimik at relihiyosong binata ay tuluyan na pasailalim sa mabigat na kaparusahan dahil sa isang gabing hindi niya napigil ang sariling galit. Sa loob ng pambansang bilangguan, inilarawan ng mga jail officer ang kanyang pamumuhay bilang payak at halos walang imik. Kadalasan ay mag-isa, bihirang makihalubilo at palaging may hawak na maliit na aklat na nagsisilbing bahagi ng kanyang araw-araw na gawain upang hanapin ang kapayapaan ng isip. Hindi siya nasangkot sa gulo at hindi rin nakitang lumabag sa mga alituntunin sa loob. Samantala, nanatiling sarado ang pinto ng kapatawaran mula sa panig ng pamilya ni Beatriz. Sa kabila ng pag-usad ng panahon, hindi nila nagawang tanggapin ang nangyari. Para sa kung saan ang pagkawala ng kanilang anak ay hindi simpleng trahedya kundi bunga ng isang maling paniniwala at pagpapadaig sa marahas na galit kaysa sa makataong pag-unawa. Sa huli, ang kasong ito ay naging isang permanenteng paalala na ang pagtitiwala at pag-unawa ang tunay na pundasyon ng anumang pagsasama. Hindi ang mga sariling alituntunin at dogma ang dapat magdikta kung paano dapat ituring ang buhay ng isang tao. Sa mundong ito, walang sino man ang perpekto at walang karapatang husgahan ng sino man ang isang individual batay sa kanyang mga nagawa sa nakaraan. Ang pag-unawa at ang paggalang sa batas ang kinakailangan upang mas maging mapayapa ang lipunan at upang wala ng iba pang maging katulad na marahas na kaso sa hinaharap.